Punta naman tayo sa balita ng rider. Ng rider na nakipag pambuno. Alam nyo ba na itong si Kuya rider, yung si Kuyang nakaputi, alam nyo ba na sinuspend ng LTO yung lisensya niya sa pagmamaneho for 90 days? $90 alam mo yun? Siya na tong nakapambasyo, siya na tong nakagawa ng kabutihan, siya pa tong sinuspend yung lisensya. Samantalang yung isang mama, yung si Kalbo, na bumunot, ang tagal bago na nagkaroon ng suspension yung kanyang driver's license. Ito agad-agad sinuspinde. Anyways, tingnan natin itong balita na to. Sumuko na daw si Kuya Sundalo. Sumuko na ang rider na nakipambuno sa isang pulis sa gitna ng kalsada sa Makati City. Hinihinalang peke ang mga nakuhang ID mula sa rider. Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Ponsalang. Kalaboso na ang rider na sangkot sa road rage sa gitna. Yung nagpalabas dito kay Kuya, ipakita rin yung muka. Sana yung nagpalabas dito kay Manong. Pakita rin para mapahiya rin, Osmeña Highway sa Makati City. Nag-viral online ang video ng dalawang lalaki nagpapambuno. Makikita ang lalaking nakaputing t-shirt na may hawak na baril. Nakalaunan ay lumabas sa investigasyon na pulis pala. Nagtangka raw bumunot ng baril ang nakaaway na rider ng pulis, kaya nakipagbuno siya at inagaw ang baril nito. Sa naunang panayam, nagkwento ang pulis na kinilalang si Staff Sergeant Marsan Dolipas kung paano nagsimula ang insidente sa viral video. Dinuro-duro niya ako tapos p***yuhan niya ako. Sinangat niya yung t-shirt niya, nagulat ako nung nakita ko na may baril. Kinilala ang rider na si Angelito Rencio. Dinala siya sa Makati Substation 3 at nag-report lang sa Las Piñas Station si Dolipas bago balikan sa Makati ang nakaaway na rider. Pero pagbalik ni Dolipas, wala na ang rider dahil pinayagan ng mga pulis doon na makauwi. Nagtago na umano si Rencio mula noon. Pero alas 6:30 kagabi, kusang sumuko si Rencio sa Criminal Investigation and Detection Group. Tumawag po sa atin from the CIDG na may tinap siyang kaibigan doon para mag-surrender. Oy, thank you very much, Safety and Security Vlog, ha. Congratulations sa dumadon, nadagdagan na naman yung palakpakan. Thank you very much sa mga nagsusubscribe kay Safety and Security Vlog, ha. Mabuhay kayo. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Mananalo kayo. Dasal lang. Sabi niya, sumuko daw siya para to shed light nga itong naikaso natin sa kanya at ipakita niya na hindi siya daw nagtatago. Nakuha mula kay Rencio ang iba't ibang mga ID cards ng AFP, PNP maging sa media at may PNP badge din ito na hinihinalang peke lahat. Nung pinakita lahat yung mga documents na papers ng kanyang baril na galing sa agency, security agency, nakita natin na medyo hindi totoo. So ngayon... Ano yun? Ba't ang hilig nyo mga pulis magsalita ng medyo? Yung happy mo sabi medyo alarming. Tapos meron pa nung nakaraan medyo ganito. Ngayon naman, yung mga dokumento daw at kung ano-anong nakita doon sa sundalong kanin, medyo hindi totoo. Ano medyo hindi totoo? Parang kalahating totoo, kalahating hindi. Ano sinasabi mo? Gulo nyo, lagi kayong playing safe, sabi ni Gemaline Garcia. Gusto nyo, lagi kayong, kung gagawin nyo lang na maayos yung trabaho nyo, hindi nyo man kailangan maging safe. Sabihin mo na lang, mga peke yun. Saan ka makakita ng pulis ka na, sundalo ka pa? Media ka na. So peke yun, likely, ano ka ba? Dalawa lang yan. Hindi po ako sigurado kung peke o hindi, bini-verify pa namin. Pero medyo, hindi naman pwedeng medyo. Medyo peke po siya. Medyo peke. Ano yun? Patawa. Yun,
nag-request tayo sa agency na yan para i-certify nila kung talagang ito ba talaga ay totoong documents. And then, nag-request din tayo sa social. Ayun. Bini-verify pa. Huwag mo sabihing medyo hindi totoo. Wala pa tayong kailangan natin na mas accurate na sagot. So, lahat ng mga dokumento na to, may mga feeling, meron kaming mga nakikitang irregularities pero hindi po kami yung makakapagpatunay whether lahat po ito ay legit or hindi. Pero sir kasi, dininay na siya ng Armed Forces of the Philippines. Dininay na din siya ng police. So, ibig sabihin, peki yung mga yan. Kung dininay siya ng Armed Forces, meron siyang ID ng Armed Forces, dininay siya ng police, may ID siya ng police, di, ibig sabihin, peki yan. Hindi, medyo peki. Para mabigyan tayo ng mga malilinaw na kung totoo pa itong baril ay nakaregister din sa kanya. Sinubukan ng News 5 na hingi ng panig ni Rencio pero tumanggi na itong mag-comment. Ilang araw na nasa inyo yung baril. Di ba sinabi nyo na yun nung nakaraan na nakarehistro yung baril sa isang security agency? Hindi ibig sabihin, hindi sa kanya yung nakarehistro. Anong pinagsasabi nitong mga ito? I have to place myself into silence and Place yourself into silence? Pucha, isang lubid lang ang katapat niyan. court na lang po papaliwanag. Oras na mapatunayang peke ang mga ID at dokumento, kakasuhan siya ng falsification of public documents at paglabag sa RA 4. Ang dapat ganyan, kaduda-duda. Kaduda-duda po yung kanyang mga dokumento, kaya po vini-verify pa po natin. Hindi yung medyo hindi totoo. Ano yun? 50-50? Semi-original? Meron bang ganun, semi? Loloko nyo ako eh. 93 o iligal na paggawa at paggamit ng mga ID at badge ng AFP at PNP. Bago yan, may iba pa palang kaso si Rencio na qualified theft. Aalamin ng mga otoridad kung naihain na ang warrant nito. Nauna nang natanggal sa pwesto ang desk officer at commander ng Makati City Substation 3 dahil sa mga pagkukulang sa paghawak sa insidente. Diba? Sarap ng usap nila ng mga, mga pre, kumusta? Pucha, na-miss nyo ako, no? Nagbabalita mula sa frontline. Kaya yung sinasabi natin, ito si mamang pulis na nakaputi, nung una, subject siya for scrutiny Madaming mga nagalit sa kanya, ganito, ganyan. Pero tapos ang LTO pa, sinuspindi pa siya ng 90 days. Ewan natin ba't siya sinuspindi? Dahil ba nanghuli siya ng kriminal? Oo, ganun ba yon? Yung gumagawa na matino, pinaparusahan nyo? Yung mga hindi gumagawa na matino, hindi nyo maparusahan? Agad-agad?